Hello mga kabayan, magandang buhay, magandang umaga, hapon at gabi po sa ating lahat. Ngayon, kakaiba ho ang aking gagawing reaksyon. Hindi po siya in line sa Ka-Business Official, kay Papa Dins TV at saka sa Ka-Business Family. Hindi kasi matahimik yung aking isip. Naglalaro pa din, ginugulo, so kailangan i-voice out ko yung sa side ko patungkol dito sa pagiging isang magulang, anak, at yung yun pa nga, yung mga girlfriend, boyfriend. Yung tinutukoy ko po dito kasi napanood ko yung interview ni Tony Gonzaga kay Kaloy at saka kay Chloe. So alam naman ho natin yung issue na yun na mainit, na talagang sobrang negatibo yung inani ni Kaloy in spite of doon sa meron siyang gold medal at dahil doon sa kanyang girlfriend. Ito makikisaw-saw tayo, sawsawera eh. Di talaga gusto kong yung sa side ko bilang isang magulang at naging anak din po ako ng nanay ko at naging naging girlfriend din po ako at ngayon asawa na. So may kanya-kanya ho kasi tayong mga pinagdaanan. Pero itong mga nangyayari ngayon sa ating gold medalist na gymnast na si Kaloy, napaka-controversial kasi niya, diba? Dahil nga doon sa kanyang girlfriend. Pero bago ko ituloy ang aking paglabas ng opinion ko patungkol dito, na i-relate natin sa personal na buhay, mga personal experiences, maraming salamat po sa laging nariyan na nanonood sa aking mga ginagawang reaksyon. At yung mga silent viewers, new subscribers, nagla-like, nagta-thumbs up, lagi na riyan sa comment section, nagsishare ng kanilang mga ideas din. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat higit sa lahat po sa hindi ninyo pag-i-skip ng ads. Gaya ng sabi ko, paunti-unti, patak-patak, may pumapasok kahit papano. Kaya blessing po yun. Maraming salamat sa inyo. At alam niyo naman na yung aking purpose dito, pag dumating na yung tamang panahon na makauwi na ako, tatambay po ako, magbibigay ako or maglalaan ako ng konting oras, kasi bakasyon lang naman yun, doon sa aming health center kung sino po yung walang pambili ng gamot na bago yung reseta niya. Tutulungan po natin sa abot ng ating makakaya. God willing po, kung luluubin ng Panginoon. Kasi kahit gustuhin ko man, kung wala akong sapat na resources, hindi kaya ng aking naipon dyan sa revenue, hindi rin ako makakatulong. Kaya sinasabi ko, God willing. God willing po. Kasi walang imposible sa ating Panginoon. Basta yun po ang aking intention. So yun na, dito sa patungkol po sa pagiging isang magulang, yung nanay ni Kaloy, ilagay natin ang sitwasyon doon. Mahalaga pa rin kasi ang respeto kahit nanay ka. Lalo't yung anak mo ay nag-umpisang kumita, nagsikap, bata pa siya. Kumbaga yung panahon niya na imbis na makikipaglaro pa sa kanyang mga kapwa-bata, nandoon siya nagsisikap para makatulong sa pamilya. Minor pa noon si Kaloy. Nag-uuwi na siya ng blessing sa kanyang pamilya. Pwede pa yun, in control pa yung nanay niya sa time na yun kasi nga wala pa siya sa tamang edad. Yung pera niya. Pero hindi ibig sabihin na yung respeto natin na magulang sa ating mga anak, kahit anak lang natin yun, yung respeto sa anak, kailangan nandoon pa din. Hindi porket nanay ka, tatay ka, kalilimutan mo na yung pagpapahalaga sa pinaghirapan ng iyong anak. Nandoon pa rin yun eh. Kasi kung tayong nanay, inirerespeto natin yung damdamin ng ating mga anak, sila rin naman, i-apply yun sa sarili nila na nirerespeto ako ng nanay ko, irerespeto ko din sila. Pasensya po pasintabi po. Kasi totoo naman Ito, sa experience ko, ayan, yung aking panganay,
nakapagtrabaho na siya, pero pina-stop ko kasi nga kailangan niyang i-prioritize yung kanyang pagre-review. Kumikita siya noon, okay, may sweldo. Open kami sa bawat isa. Sahod ko, sahod niya, ano yung mga plans namin, ipinapaalam namin sa bawat isa. Hindi ko po hinahawakan yung sweldo ng anak ko. Hinahayaan ko siya, malaya siyang gawin kung ano ang gusto niya, iginaguide ko lang siya kung ano yung dapat niyang unahin, mga importanteng bagay lang, at mag-ipon pa rin para sa mga importanteng pangangailangan. Sana po nasusundan niyo ako. So, hindi porket magulang ka, nanay ka, rerendahan mo na yung anak mo pagdating sa kanyang pinansyal. Ikaw na ang masusunod. Tamang guidance lang po tayo. Kasi dapat matuto yung ating mga anak, i-handle ang kanilang pinaghirapan. Kasi iba po yung tayong nanay, mag-aabot sa kanila ng pera, hindi nila papahalagahan yun kasi hindi nila alam kung paano natin pinaghirapan yung perang yun na inabot natin sa kanila. But, kung sila na ho yung may trabaho, nakita na nila yung kanyang nilang pagod, yung puyat, bago nakamtan yung isang buwang sahod nila, doon nila marirealize na hanggat maaari parang ayaw na nilang gumastos. Kasi nakita nila yung hirap, yung puyat, yung pagod, yung stress bago nakuha yung pera. So, natututo sila doon sa pagpapahalaga ng kanilang pinaghirapan. So, tayong mga nanay, tamang guide lang po tayo. At kahit, hindi porket yung anak mo kumikita na, ikaw na yung pangungunahan mo na siya. Hindi mo na ipapaalam sa kanya na, ito gagawin ko kasi anak naman kita Saka mo na lang sasabihin kung meron na. Nandun pa rin talaga, number 1, ang respeto. Paalam sa anak kung ano yung mga plano mo, anong gusto mo. Kasi may mga anak na ang nanay lang ang may gusto pero yung anak ayaw. Diba? So, yung respeto, yung pag-uunawa, both sides, dapat nandoon yun. Diba? So, kung halimbawa ito dito kay Carlos at saka yung sa nanay niya, ano lang to? Yung misunderstanding, yung miscommunication, yung usapang masinsinan bilang nanay at saka anak. Diba? Yun lang yun. At sa mga anak naman, pagdating sa ako, naging anak din ako. Siyempre, anak ako ng nanay ko May mga karanasan din ako. Walang perpektong nanay. Wala rin perpektong anak. So, kung halimbawa yung nanay mo may nagkamali sa'yo, may nagawang hindi maganda sa'yo, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang ginawa niya, anak ka lang. Anak ka lang. Respeto pa rin sa magulang. Ang importante. Ang mahalaga. Ang number 1. Respeto mo pa rin ang nanay mo. Kahit na anong ginawa niya sa'yo, kahit ano pa yung mga nangyari sa inyo. Diba? Oo, mayroong mga nanay kasi na walang pakialam sa anak. Pinababayaan yung mga anak. Pero, isipin na lang natin na kung hindi dahil sa nanay natin, hindi tayo inalagaan sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan hanggang sa nakaya na nating maglakad, pinag-aral tayo, wala tayo. Wala tayo talaga as in. Kaya masasabi ko kahit anong pagkakamali ng isang magulang, tayong mga anak, huwag natin kalilimutan na yung sakripisyo mo na anak ka, material na bagay yung pera mo, hindi mo matutumbasan. Yung hirap na pinagdaanan ng isang nanay, simula't simula, nung nandoon ka pa sa kanyang kaloob-looban. Sa totoo lang, nanay talaga ang nagsakripisyo sa lahat. Yung mga asawa, wala, sarap lang naman ang dinanas nila nilan. Isang gabing sarap. O, yung naghirap ng 9 na buwan hanggang sa nagpadedika, pinalaki mo yung anak mo, nasa nanay lahat ng sakripisyo. Yung puyat, lahat-lahat. Nasa nanay, kaya kayong mga anak. Respeto ang mga nanay, mga magulang, kahit ano pa man sila. Diba? Ito, based on my own experience, hindi ko na rin lang babanggitin ang pangalan. May kilala ako. Iniwanan sila ng kanyang nanay, maliliit pa.
Ngayon, nagbalik yung nanay niya, malaki na sila. Ibig sabihin, hindi nagsakripisyo ng bata pa. Kasi may problema ang mag-asawa. So, iniwanan sila doon sa kabila, sa tatay. And then, ngayon, itong anak, may hinanakit sa magulang. Hinanakit sa nanay niya. Siyempre, kilala ko eh. So, ako naman, hindi ako sulsul na tao. So, siyempre, magulang yun eh. Ang ano ko doon, kasi hindi niya kinikibo nanay niya eh. Matigas tong anak eh. Sabi ko sa kanya, kailan mo kikibuin? Kailan mo kakausapin ang nanay mo? Kung kailan hindi ka na niya maririnig? Kung kailan hindi mo na siya mararamdaman? Hindi mo na siya makikita? Sa kakaiiyak-iyak dyan? Sa kakahihingi ng sorry? Ganon-ganon. Amo, lagi kong ano yun eh. Lagi kong isinusundot yun eh. Kaya, praise God, dahil sa katigasan din ng ulo ko na pinupos ko yun sa aking kakilala na kausapin mo yung nanay mo. Ginawa niya. O di, happy ending, masaya. Diba? Magaan sa kalooban. Kahit na may nagawang hindi maganda ang magulang mo sa'yo, hindi mo pa rin siya pwedeng kasuklaman dahil magulang mo yun eh. Diba? So, yun lang yung sa akin, ano. Wala naman perfecto. Nagkakamali magulang, nagkakamali yung anak. Kung ikaw sampid lang sa pamilya, halimbawa yung girlfriend, huwag mong gatungan ng hindi maganda hanggat maaari, pagkasunduin mo yung pamilya. Diba? Kaya lang sasabihin nila, minsan kasi, yung pamilya mo, imbis na yun ang susuporta sa'yo, yun pa yung sisira sa'yo. Totoo naman yun eh. Oo, totoo. Agree ako dun, may ganun talaga. Na akala mo pamilya mo susuporta sa'yo pero hindi pala. Pero isipin na lang natin yung mga magagandang nangyayari sa buhay. Yun na lang ang kapitan natin. Kasi yung mga hindi magagandang nangyayari, para sa akin, negatibo. Kagagawan yun ng kalaban natin. Sino ba yung kalaban natin? Alam niyo na yun, yung may ganun ba? Gumagawa ng paraan yun para magkasira-siraan lahat. Kaya, true sa ating pananalig, huwag tayong magpapadaig. Labanan natin yung mga hindi magagandang bagay. Lagi natin isipin yung mga kabutihan. Kasi sa kabutihan, lahat nakakalimutan yung mga kasamaan. Diba? Sana naintindihan nyo ako ibig kong sabihin dito. Basta sa mga magulang talaga, respeto natin ang ating mga anak. At yung mga anak naman, respeto rin nyo yung mga magulang. Kung meron kayong kailangan, pag-usapan, laging magkasundo sa tama. Ganun. So, kung merong disagreement man, timbangin. At kailangan manaig pa rin yung tama. Lagi nating papanaigin yung tama. Walang matigas. Huwag tayong magmamatigasan. Experience ko, personally sa akin, sakit kaya na wala na kasi yung tatay ko namayapa na siya. Nung nag-aaral ako, sabihan ba naman ako noon? Yang layo sa amin nag-aaral ako ng high school. Maglalakad ako ng 2.5 kilometers. Imbis na sasakay ako, naglalakad ako alas 5 pa lang para makarating ako doon. Minsan datawid kami ng 2 ilog. Sabihan ba naman ako ng tatay ko, tay, pasensya ka na, nasa langit ka naman i-share ko lang ito sa ating mga kababayan. Sinabihan ako ng tatay ko noon. Huwag ka na mag-aral kay babae ka naman, ikaw ang bubuhayin ng asawa mo. Hindi ko sinunod yun. Pinatunayan ko pa rin sa aking mga magulang, mag-aaral ako, bahala kayo. Gagawa ko ng parang basta mag-aaral ako. Nakikita ko yun, sakit sa kalooban na minsan yung nanay ko, pupunta ng bayan, nakasakay sa motor. Tapos dadaanan ako, naglalakad. Papasok ng school, minsan papauwi na ng bahay. Naglalakad, wala akong baon Matigas ulo ko Kasi, ang katigasan ng ulo ko, sinunod ko yung gusto ko na mag-aaral ako. Ganun ako. Kaya sa awa ng Diyos, nakatapos din naman kahit paano. Diba? So, yun lang yung sa akin, para sa mga kapwa ko magulang. May mga limitations din tayo para sa ating mga anak. At ang mga anak din, meron din tayong mga limitations para sa mga magulang. So, give and take, mahalan
Yun ang importante. Huwag tayong huwag natin papanaigin yung mga makamundong gawain, yung mga material na bagay. Laging dito, yung nasa puso natin ang ating pairalin lagi. So maraming salamat po sa patuloy niyo suporta sa akin, mga kababayan. I-share ko lang talaga to, sana naintindihan niyo ako mga sinabi. At kayong mga nanay, tatay, mga anak dyan na nanonood po sa aking ginawa ngayon, pwede ko kayong mag-comment kung ano po yung yun din opinion patungkol dito sa aking mga sinabi. Kung meron man ho akong hindi nasabi na hindi nyo nagustuhan, okay lang po, i-comment nyo lang po dito sa aking ginawang video. So ingat po tayong lahat at shoutout po sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at shoutout din po sa aking mga kasamang reactors, Anime Reactors TV, Taong Gala, Ma'am Pris Channel, Almeida Miss Vlog, Kalingap Turak, Katangay PLC, MK Inday Okray, at saka si Joyce Ann ba yun? Nakakalimutan ko. Saka yung mga kagwangs, lahat po ng mga kagwangs, shoutout po. At kay Mrs. Ka-Business, shoutout din po. Kay Bruce Dave at saka kay Budang. Kay Ate Vera, shoutout din po. So ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli, gagawa po ako ng aking reaction. Sa tutulang mga kababayan, sa paggagawa ng reaction, depende rin kasi yan sa pakiramdam instinct. Hindi ko basta-basta ganun kadali magawa ng reaction. Hanggang dito na muna. To God be the glory.